Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Sa isang hakbang na sumasalamin sa pagsulong ng teknolohiya at estratehikong pananaw, ang hukbong dagat ng Pilipinas ay naghahanda upang tanggapin ang BRP Diego Silang, ang pangalawa sa Malvar class na mga guided missile frigate na ginagawa ng Hyundai Heavy Industries, HHI, ng Timog Korea. Ayon sa mga opisyal na ulat, inaasahang maihahatid ang barko sa Hunyo o Hulyo ngayong taon. Isang mahalagang yugto sa patuloy na transformasyon ng Navy mula sa pagiging tradisyonal na brown water force tungo sa pagiging hukbong pandagat na may kakayahang magpakita ng presensya sa lalong tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Ang hakbang na ito ay kasunod ng pagdating ng BRP Miguel Malvar, ang kauna-unahang barko sa Malvar class na isinagawa ng may malaking selebrasyon at nagsilbing simbolo ng lumalalim na ugnayang pangdepensa ng Pilipinas at Timog Korea. Ang pagdating ng Diego Silang ay lalo pang magpapatibay sa kooperasyong bilateral na ito habang pinapalakas ang fleet ng Navy gamit ang makabago at mabisang mga barkong pandigma. Pinangalanan mula sa mga revolusyonaryong leader ng Pilipinas, ang Malvar class na mga frigate ay isang makabuluhang pag-angat sa kakayahan ng hukbong dagat ng Pilipinas. Ang disenyo nito ay nakabatay sa HHI HDF 320 na hango mula sa Incheon-class frigates ng Timog Korea. Isang uri ng multi-role surface combatants na nasa serbisyo ng Republic of Korea Navy. Ang mga barkong ito ay may modernong sensors, armas at teknolohiya ng propulsyon na nagbibigay kakayahang magsagawa ng iba't ibang misyon tulad ng anti-air at anti-surface warfare, maritime interdiction, at humanitarian assistance. Bagaman nananatiling lihim ang eksaktong detalye ng mga espesipikasyon ng BRP Diego Silang para sa seguridad, inaasahan ng mga defense analyst na ito ay magkakaroon ng halos kaparehong configuration ng kapatid nitong barko, ang BRP Miguel Malvar. Kasama rito ang advanced radar systems, anti-ship missiles, 76 na milimetro na naval gun, close-in weapon systems, CIWS, at kakayahang magsuporta ng operasyon ng helicopter. Ang mga kakayahang ito ay isang malaking hakbang mula sa mga lumang barko na kasalukuyang ginagamit ng Navy. Karamihan sa mga ito ay second-hand na nakuha mula sa mga bansang kaalyado. Ang pagdating ng Diego Silang ay lalong napapanahon dahil sa lumalalang seguridad sa karagatan ng Pilipinas, partikular sa West Philippine Sea, kung saan patuloy ang pag-iit ng China ng malawak na pag-aangkin at militarisasyon ng mga artipisyal na isla. Ang Malvar class na mga frigate ay hindi lamang mga gamit pandigma, kundi mga estratehikong yaman na nagpapalawak sa kakayahan ng Pilipinas na magpatrolya, magtanggol ng interes at tumugon sa mga krisis sa karagatan. Ang pagdaragdag ng BRP Diego Silang sa aktibong fleet ay may maraming estratehikong layunin. Una, pinapalakas nito ang operational readiness at kakayahang manakot ng Navy. Ang kakayahang magpakita ng lakas kahit paano ay mahalaga sa estratehiyang pandagat sa rehiyon ng Indo-Pasipiko. Habang patuloy na nagpapalakas ng puwersang dagat ang mga bansa sa rehiyon, ang pagbili ng Pilipinas ng makabagong surface combatants ay malinaw na pahayag na handa rin itong ipagtanggol ang soberanya at karagatang sakop nito. Sa isang banda, pinapalakas ng frigate ang kakayahang makipagtulungan sa mga kaalyado at kapwa bansa. Ang Malvar class ay ginawa ayon sa NATO standards,
kaya't kayang makipag-operate ng sabay sa mga dayuhang barko sa mga joint exercises at coalition operations. Ito ay mahalagang bahagi ng mga kamakailang ehersisyong bilateral at multilateral tulad ng Balikatan, Sama-sama at ASEAN Maritime Exercises. Sa pamamagitan ng BRP Diego Silang, magkakaroon ang Pilipinas ng isa pang plataporma na maaaring makibahagi sa mga pagsasanay na ito, na lalo pang nagpapalakas ng kooperasyon sa rehiyon at seguridad sa karagatan. Sunod nito, pinagtitibay ng paghahatid ng frigate ang lumalawak na ugnayang pang-industriya at pangdepensa ng Pilipinas at Timog Korea. Sa nakaraang dekada, lumitaw ang Seoul bilang mahalagang katuwang sa depensa ng Maynila, na hindi lamang nagbibigay ng kagamitang militar, kundi pati na rin ng pagsasanay, suporta sa maintenance, at technical na kaalaman. Bukod sa mga barko, nagkaloob din ang Timog Korea ng FA-50 light fighters sa Philippine Air Force at kalahok ito sa iba't ibang procurement projects sa ilalim ng Horizon 3 phase ng AFP Modernization Program. Ang pagpapangalan sa barko bilang BRP Diego Silang ay may malalim na simbolismo. Si Diego Silang ay isang leader revolusyonaryo na lumaban para sa kalayaan ng Pilipinas mula sa pananakop ng Espanya noong ika-18 siglo. Ang kanyang tapang pamumuno at hangaring maging malaya ang Pilipinas ay sumasalamin sa layunin ng barko na protektahan ang soberanya sa karagatan ng bansa. Ang pagbibigay ng pangalan sa mga modernong barko mula sa mga bayani ng kasaysayan ay hindi lamang nagpapaalala sa ating nakaraan, kundi nagbibigay rin ng mas malalim na kahulugan at identity sa mga sasakyang pandigma. Kaya't ang BRP Diego Silang ay hindi lang bakal at teknolohiya. Isa rin itong pagpupugay sa diwa ng paglaban, kalayaan, at katatagan ng mga Pilipino. Isa itong lumulutang na monumento para sa mga lumaban, para sa kalayaan noon, at tagapagtanggol ng kalayaan sa kasalukuyan at hinaharap. Sa kabuuan, ang paghahatid ng BRP Diego Silang ay higit pa sa isang milestone. Isa itong patunay ng isang mas malawak na estratehikong landas. Ipinapakita nito ang ambisyon ng hukbong dagat ng Pilipinas na maging mas makapangyarihan, moderno at may kakayahang puwersang pandagat. At habang ang barko ay dumarating sa karagatan ng Pilipinas ngayong taon, dala nito hindi lamang mga missile at radar system, kundi pati na rin ang mga pag-asa ng isang bansang nagsusumikap na ipaglaban ang karapatan at dignidad nito sa kaayusang pandagat ng Indo-Pasipiko.